Magandang umaga po. Gusto ko sana kumalma muna sa mga issue, pero nakakainit ng ulo na naman ang video na mapapanood natin. Sa kuha ng CCTV sa San Pedro, Laguna, makikita ang tatlong bata na nasa tapat ng gate ng isang bahay. Ang isa sa kanila, nililinis ang lens ng CCTV. Maya-maya dumating ang kapitbahay nilang babae at kinausap ang tiyuhin ng isa sa mga bata. Naka-video call nila. Sabi mo yung bata na yan, pastos. Ano? Pastos, sabi, dinidirahan ako. Napaka Nakikita ko kayo yung nakakinig. kamising-ngisi. Umanang ka naman, ang bata-bata mo pa. Sabi mo, dito, umakit na lang po ako dyan eh. Mama, ako ginagawa, kakatok lang ako dito. Sabi mo, akit ako dyan. Umakit sa Ganyan ka. Habang pinagsasabihan sila ng babaeng kapitbahay, dumating ang asawa niya at tinulak ang isang bata at kinutusan ng isa pa. Ikaw, ha? Pag sinuway ka, makinig ka, yan ang CCTV, reklamo ka. Pag sinasuway kayo, tumigil na kayo. Ha? Ano yung iyak mo? Ha? Susunod ka sa akin. Parang ang lakas ng pagkakutos na yun ha. At habang papasok ang bata sa gate, sinipa siya ng kapitbahay na lalaki. Naku, pag-usapan natin ang insidenteng yan. Ask me, ask Attorney Gabby. Nakakainit ng ulo, di po ba, Attorney? Huling-huli sa kamera ang pananakit sa isang bata. Anong sinasabi ng batas tungkol dito? Ang kahit na anong pananakit, bawal po yan at isang krimen sa ilalim ng batas. Yang mga pangungutos, pananadyak na yan, kaso ng physical injuries yan. Ngayon, titingnan natin whether ito ay matuturing na slight physical injuries or at the very least, pagmamaltrato. May pagkakaba ba to? Well, yes of course. Sa ilalim ng Article 266 ng Revised Penal Code, yung pag-inflict ng physical injuries na may ebidensya ng pananakit na ito, pero hindi naman nangangailangan ng medical attendance. Halimbawa, nanakit, nagresulta sa black eye, may mga black and blue or yung pasa. Ito ay slight physical injuries na ang penalty ay either kulong na 1 buwan or fine na 40,000 pesos. Kung ito naman ay kaso ng pagmamaltrato, walang ebidensya ng pamananakit, walang pasa o black eye, pero tulad nito ay nasaktan dahil nga sinampal, kinutusan o sinipa, ito ay kulong ng hanggang 10 araw o fine na hanggang 5,000 piso. And of course, kahit na physical injuries lang yan, may record kayo na kriminal na mahilig pala talaga kayo manapak ng tao. Maaari din itong maituring na isang kaso ng child abuse sa ilalim ng Republic Act 7610. Kung maipapakita na ito ay pananakit that the basis, the grades, or the means, the intrinsic worth and value of a child. Medyo mas malala ito at mas grabe kesa sa simpleng pananakit lamang. Siguro kung maipapakita na ito ay halimbawa sa harap ng mas maraming tao, or ang objective ay pahiyain ito, or kung ito ay may kasama ng maanghang na salita, pangungutya o pangiinsulto, or kung may threat o pananakot, syempre, mas mataas ang penalty sa child abuse sa ilalim ng Republic Act 7610. Baka mababa na nga ang 6 years and 1 day to 8 years. So dahan-dahan po tayo sa pagtrato sa mga kabataan, lalo na nga, kaya nga nakakainis naman to, lalo na kung hindi nyo kaano-ano. Anong pinapagalitan o sinasaktan ninyo? Bilang isang magulang, yung pagbuhatan ng kamay ang anak ninyo, talagang nakakainit ng ulo, di po ba? Well, depensa ng lalaki, ilang buwan na raw kasi nag-iingay ang mga bata at nakakaabala sa pag-o-online class ng kanilang anak at sa pagtulog nila. Kapag mga ganitong mga reklamo, attorney, ano ang dapat gawin? Unang-una, anong klaseng ingay ba to? Usually, ang tunog kasi ng mga batang naglalaro o nagtatawanan, parang matatawag nating regular street sounds lamang yan, parang mga dumadaan na sasakyan o naghuhuntahan ng mga kapitbahay na unless talagang sobra-sobra na or alanganing oras, talagang dapat ay hinahayaan natin to. Diba? Meron kasi mga iba namang circumstance. Yung mga kapitbahay na nagkakaraoke mula umaga hanggang hapon o 10 oras ng gabi, kung ganito naman ay parang hindi naman tama.
In which case, ang maipapayo ko ay baka naman unang-una madaan sa magandang usapan. Pakiusapan ng dalawang magkapitbahay. Pero kung hindi kayo close or sa palagay ninyo ay baka mag-away lang kayo, mas mabuti na makipag-usap na sa barangay. Baka sila ang maaari makipag-usap sa kapitbahay ninyo or pagharapin kayo at pag-usapan, di ba? Bilang magkapitbahay, dapat may pasensyahan din. Baka na minsan lamang nang man nangyayari kasi may birthday, di ba? Or special na araw. Pero of course, kung araw-araw naman, mahirap din. Kaya siguro, dapat magkaroon kayo ng talaan. Kailan? Anong oras? Gaano kadalas nangyayari? Magkaroon ng ebidensya. Dapat magkaroon ng litrato, CCTV o iba pang recording. Mag-check kung may ordinansa sa inyong lokalidad tungkol sa ingay o ibang pang proseso ukol sa pag-handle ng mga complaint. Magkakapit-bahay, dapat ay namumuhay ng maayos at may pasensyahan. Ang hirap ng may kaaway, hindi kayo matatahimik, di ba? Lalo na kung magkapit-bahay. Palagi kayo nag-check, naku, baka nakaambang yan dyan. Kaya't importante din na ang barangay captain ninyo, fair at impartial at magbabantay ng pantay. Yung pagboto sa eleksyon, hindi lamang sa mga senador at saka mga congressman. Doon pa lang sa ating barangay captain, dapat talaga vote wisely. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.